Bayan sa punto pong ito, nasa linya ng telepono si OCD spokesperson Junie Castillo. Sir, muli po magandang umaga. Audrey Guriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas kasama si Dayan Queredo. Magandang umaga, Audrey. Magandang umaga, Dayan, at sa aking mga tagapanood. Yes, sir. Sir Junie, update naman po sa pagtugon ng ating pamahalaan sa mga naapektuhan ng Bagyong Nando. Opo, no, dito nga po sa ating mga sa nagbagyong daang super typhoon Nando, no. Ang naulat po sa atin na apektado nating mga kababayan, halos umabot po sa 250 nating mga kababayan ang apektado po. These are coming from 1,388 na barangays, at saka ito po ay 71,000 families na ang apektado sa ating mga kababayan. Okay. Sir, may datos na po ba kayo ng mga nasugatan o kung may nasawiman? Ano po bang updated figures patungkol po dito? Opo, kasama dun sa mga binavalidate natin, under validation pa din. Ito pong 4 po na mga kababayan natin nasawi, isa doon. Well, sir, meron po bang nakahandang post-disaster recovery plan? Dahil may mga balita po tayo, mga ulat na pumasok dito sa PTV na may mga kabahayan na nasira, mga infrastruktura na nasira, may mga ginagamit ng mga mangingisda na mga bangka na nasira. Sir Junie? Hello? Yes, Sir Junie. Apo, Audrey. No? Yes, all right. Go ahead, sir. Itong recovery plan, kasama ito doon sa plano natin, pagkatapos po na pagdaan itong mga bagyo, nagkakaroon tayo ng mga damage and needs assessment, and then doon natin tinitingnan kung sino ang mga ngailangan, at ano yung mga kakailangan ng tulong nila para makabalik sa normal na pamumuhay. May that be a livelihood, or yung shelter, at then ganun din po, siyempre yung mga infrastruktura na nasira, So kasama yun po doon sa mga ating mga recovery plan po. Okay. Well, sir, bukod po sa mga matinding tinamaan ng mga lalawigan sa Hilagang Luzon, may mga LGUs po ba na humingi na ng tulong, partikular sa OCD? So far po, walang mga major na augmentation na kinakailangan, except dun sa mga areas that we really need to conduct yung mga rapid damage and needs assessment. Ibig sabihin po para mapuntahan at saka ma-assess kung gaano yung impact ng mga ating mga kababayan. In terms of itong mga food and non-food items natin po, these are really due for replenishment dahil nga may isang paparating pa naman. And then ito naman ay ginagawa natin regularly even if walang bagyo, to replenish that. Ang DSWD po, tuloy-tuloy na nagre-replenish nationwide and all year round po nung mga ganito pa ang kailangan. Alright. Sir Junie, nung nakaraang araw po ng Lunes, may mga reported areas na wala pong supply ng kuryente. Ito po ba ay nananatiling walang supply ng kuryente? Ano pong update po dito, sir? Opo, dito sa mga dahil nga po doon sa lakas nung typhoon Nando, so preemptively may mga power lines po natin ay nag-off din talaga, at saka linya ng komunikasyon. In terms naman po kung nako-contact natin itong mga areas na ito, ang ngayon po even yung kahapon po nako-contact na natin lahat ng ating mga OCD regional offices, mga operation center. Saka ang DIC po kasi kumbaga binababa lang nila yun dahil malakas ang hangin, so they have to preemptively binababa yung mga satellite dish at kung mga pang mga facilities po for communications. Pero lahat po ngayon ng areas natin ng rehiyon nako-contact na ito. Ganun din dun sa karamihan ng mga LGUs ay nako-contact na po. Pero yung sa power po in terms of restoration of power kahapon meron pang mga areas na wala pang kuryente, yung kabuuan po nung mga kabahayan because kasama po ito dun sa in-clear muna kung maayos yung mga linya ng kuryente at saka kung dun din po sa mga linya ng komunikasyon. Well, sir, may update po ba kayo tungkol sa mga hindi passable na mga lansangan o daanan dahil sa mga nagtumbahang puno? Paano po yung clearing operations dito? Opo, kasama yung ating debris clearing and civil works cluster, magkakasama
mga ahensya no, kasama led by the DPWH and local government units. Meron pa pong mga non-possible no as of this kaninang madaling araw no ang nakatala po no na not possible na mga kalsada. Halos may higit pa po ito 40 no, but then again we'll have to check alin dito for this morning ang hindi pa rin nadadaanan ano. Well, Sir Junie, nakalabas na nga po itong Super Typhoon Nando, no? Pero ito pong bagyong Opong na mananalasa pa lang sa ating bansa. Ano po ang inyong panawagan sa ating mga kababayan? Sa ating pong mga kababayan, Audrey, no, paalala natin ay dapat tuloy-tuloy pa rin yung ating paghahanda at kung alamin po sa local authorities natin no, kung ano ang dapat ninyong gawin. Kung kayo ay nasa evacuation center pa sa ngayon, alamin muna sa inyong autoridad kung tama bang babalik kayo sa inyong mga bahay or dapat manatili pa kayo dun sa evacuation center. Ganun din po dun sa mga areas na hindi kasama or hindi nag-evacuate doon sa dahil sa bagyong Nando, no, pero ito nga po ay ibang track ito, no. Lower, mas mababa po ito kaya ang tinitingnan sa Bicol, no, and then sa Southern Luzon, tapos yung hihilahin na habagat din dito rin po sa Mimaropa, no, sa Calabarzon, and din kasama din po sa Metro Manila, no. So alamin kung kasama yung inyong barangay doon sa mga maaring bahain o maaring gumuho ang lupa, no, at saka sumunod po tayo doon sa abiso ng ating mga lokal na otoridad. Alright, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Nakaparehan po natin, OCD spokesperson, Junie Castillo.